makabasag pinggan, namamangka sa dalawang ilog, magtengang kawali. Ilan lang yan sa mga sawikain na tila nalilimutan na raw ng mga kabataang Pilipino kung ano ang mga ibig sabihin. Kaya naman ang ilang alagad ng sining may bagong pakulo para ituro ang mga sawikaing Pilipino. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, singkulay ng mga sawikain ng mga Filipino idioms, yung mga obra na halaw dito. Pinapakita nga na yung lengguwahe at imanasyon ay walang limitasyon. Ayan na! Ayan na! Sa panahon ngayon, mas madali nga yatang intindihin ng Jejemon kesa sawikain. Tama! Pak! Sawikain, ano raw? Makulay nga raw ang dilang Pinoy sa exhibit ng grupong Ilustrador ng Kabataan o INK, organisasyon ng mga Children's Book Illustrators at Center for Art, New Ventures and Sustainable Development o Canvas. Ginawa nilang obra ang mga sawikain. Halimbawa, huwag maniwala sa mga mabulaklak na dila dahil akala mo mahaba na ang buhok mo pero yun pala, ang iyong irog ay namamangka lamang sa dalawang ilog. Gusto namin i-highlight nga yung pagka-colorful ng wikang Filipino. Tapos isa sa mga pinaka-colorful na aspeto ng wikang Filipino is yung mga sawikain. Kasi nga, yung parang exaggerated yung kanyang, yung literal na ibig sabihin. Parang unti-unti siyang nawawala. Hindi na kasiguro kagaya dati na part siya ng everyday language natin. Siguro ngayon mas na-encounter natin sila sa literature. Yung pagsalita natin ngayon parang mix na ng English, tas ng text language, ng email. Pero hindi lamang ito ang misyon ng Ilustrador ng Kabataan, kasama na rito ang pagpapalaganap ng mga kwentong sariling atin. Kasi yung experience ng Filipino child is different from the experiences of a Western child. Like, kunyari mga Christmas stories na may mga snow at Santa Claus. Hindi tayo nakaka-relate nun. Ang grupong Canvas may patimpalak para sa mga manunulat. Kinomisyon na lang sculpture na ito sa artist na si Daniel de la Cruz. Dito, isang bata ang dila nagtatampisaw at kausap ang isang malaking isda. Ang misyon, gumawa ng kwento base rito. Ang mananalong kwento, gagawing libro. Ang lengguwahe at imahinasyon nga naman, magsingkulay at parehong walang limitasyon. Jessica, bukod sa magiging libro, yung kathamo ay makakatanggap ka pa ng 70,000 na cash prize. At para doon sa mga gustong makahanap ng detalye tungkol doon sa contest na yan, you can go to lookingforjuan.blogspot.com or canvas.ph, Jessica. Okay. Joseph, ano-ano ba yung mga sawikain na madalas mong nababanggit sa iyong mga pagbabalita? Ano ba yan? Agaw buhay, nagagamit natin yan. Tapos, yun yung naalala ko kanina kasi doon sa mga paintings yun yung medyo nag-stand out na nagagamit naman in normal conversations. So, nasabi ng group is yung mga sawikain natin ay mukhang hindi na masyadong nagagamit kasi yung lengguwahe natin ay nag-evolve and we can see naman na yung mga text language sometimes gets in the way of our conversations sa mga ordinary conversations natin. Okay, pero alam mo kaso pag lingwahe o wika ang pag-uusapan natin, parang hindi mo alam kung ano ang susundin mo kasi may mga nag-a-advocate na dapat yung conversational, pero meron din mga nagsasabi, dapat sundin natin kung ano talaga yung mga alituntunin ng ating pambansang wika. Pero sa iba naman, may pagkatunog balarila yun, di ba? Meron din mga nagsasabi na language is a dynamic living thing. So, the more languages like English words na nai-incorporate natin, the better. Pero ayaw naman yun ng iba, no? Bakit daw ginagawa nating Taglish o text language nga itong ating pananalita? Paano kaya? Tama yan, ma'am, kasi malaking debate yan. No? Yung mga purists at saka yung nag-advocate na yung language is a living medium. No? Pero I think ang bottom line dyan is for as long as naiintindihan ka ng iyong audience, no? Depende na siguro sa konteksto. Halimbawa sa atin, hindi naman tayo gagamit ng masyadong slang na pananalita sa ating mga reports, pero on our daily conversation, pwede naman siguro yun. So depende sa context and bottom line is kailangan nauunawaan yung idea na gusto mong iparating, Jessica. Okay, pero dapat din maganda rin nga yung panukalan nila, no? Itong mga nagsusulong ng sawikain na sana wag din nating makalimutan yung mga sawikain kasi mga kinoy niya ng ating mga ninuno sayang naman kung makakalimutan lang natin. Pagpapahalaga rin yan sa mga naipundar nila, di ba? At saka
to make your language more colorful and more textured, ika nga, maganda nga, wag nating kalimutan itong ating mga sawikain. That is correct, Jessica. Okay, kaya sana yung mga nakikinig sa atin, wag magtengang kawali. Tama ba? That's right. Maraming salamat, Joseph Morong.